Magandang araw sa inyong lahat. Maupay na adlaw ha aton nga tanan. Welcome kayo sa aking YouTube channel. Ngayong araw ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba magluto ng masarap na mini donut. Yes! Dahil nga usong-uso ngayon at napakadaling gawin, kaya naman gagawa tayo ng mini donut. Mga kawaray, itong ating sauce na ito ay talagang pang masa lang po ito. Ito yung kayang-kaya nyo, affordable nyong gawin. Itong aking recipe na ito ay sinadya ko po talaga ito para affordable at pangmasa talaga. At yung mga nanay na nagtitipid at nahihirap kung paano nga ba mag-budget. Kaya naman samahan niyo ko at panoorin niyo nga kung paano ko nga ba ito niluluto. At dahil nga dumating na nga po itong nirequest ng aking panganay na anak na bumili daw po kami ng mini donut maker or maker donut. At dahil nga request niya ito at ang gusto niya ay magpa-order daw sa mga kaklase niya, at habang siya ay pumapasok sa school, siya ay magbebenta. Magsa-sideline daw muna siyang mag-alok sa kanyang mga kaklase para mayroon siyang budget. Dahil nga ito ay binata na, kaya kailangan niya dong sumideline at tumaat para hindi kayo magsawa sa boses ko. Kaya naman in-invite ko ang bago kong host na si Joey. At pero bago natin simulan, shoutout muna natin si Ma'am Lily Marmol na siya lang naman ang nanalo para magkaroon ng donut maker. At ito na nga, sinubukan niya na at ang sabi niya, ito po ang gawa kong mini donut. Ang bilis nga pong maubos. Tuwang mga kapitbahay ko ang New Year Eve. Salamat, Miss Jazz. Ayan, ito si Ma'am Lily Marmol. Thank you po, Ma'am. At isa siya sa walang sawang nagko-comment palagi talaga. Lahat ng ating mga video ay talaga namang nagko-comment po siya. At wala talaga siyang pinalagpas. Lahat ng ating upload ay palagi po siyang updated at palagi ko pong nababasa ang kanyang comment. Thank you, Ma'am Lily Marmol, sa walang sawang panonood at pag-comment mo sa akin. At ang sabi nga niya ay Happy New Year po, Miss Jazz, at sa family mo. Ginamit ko na ang donut machine. Super easy lang pagluto ng donut. Salamat sa madiscarding waray. God bless. At sa gusto nga pong mabigyan ng ating donut maker at ang ating oven. Tulad ng sinabi ko, kapag ka ako ay 100,000 subscribers na, mamimigay ulit ako ng ating oven and ang ating donut maker. Kaya naman huwag kayong magsawang mag-comment at manood at patuloy niyong suportahan ng madiscarding waray. Thank you mga kawaray. At ngayon ay umpisahan na natin. Ngayon ay welcome natin ang aking bagong-bagong host. All-purpose flour to cups. Sugar 1/2 cup and 1 TBSP. Baking powder first. Salt 1/2 sp. Egg 3 PCS medium size. Oil to TBSP. Milk 1 cup and 3 TBSP. Vanilla extract 1 sp. Diba pagkagwapo ng boses ng ating host ngayon? Sana'y nasundan niyo po ang ating ingredients. Dito ay pinagsama na nga po natin lahat ng ating mga ingredients. Minix lang natin ito ng mabuti. Pero kung hindi niyo po nasundan ang ating mga ingredients, ay ilalagay ko po ito sa ating description box para mabilis niyo po itong masundan. So ang gagawin nga lang dyan ay mimix lang ng mabuti, at pagka mamix na natin ito ay sasalain po natin ito para matanggal po yung mga buo-buo ng ating butter. So ganyan lang po, napakadali lang. Dito sa ating 2 cups na ito ay marami po tayong nagawang mini donut. 'Di ba? Sa 2 cups pa lang ay marami na tayong nagawa. At dito nga ay sinalin ko nga sa piping bag itong ating anak kasi siya po talaga ang nagluto nito. Ito talaga ay ang kanyang original recipe. Dahil nga hindi uubra sa piping bag, baka mahirapan, kaya naman isinalin po namin ito, isinalin sa mga lagayan ng sauce para hindi kami mahirapan. Dahil mainit na ang ating donut maker ay tsaka po natin inilagay dito ang ating butter. At mapapansin nyo na halos hindi na makita ang gitna nito ng parang magiging butas ng ating donut. Ganyan lang po siya. Ayan, special shoutout sa aking napakagwapong anak na si Jade na siya ang gumawa o nagluto nitong ating
mini donut. Kaya pala trending ngayon ang mini donut dahil sobrang bilis at napakadaling gawin. Kaya naman i-try nyo na po ito mga kawaray. Diba napakabilis lutuin. 1 minute and 10 seconds lang ay naluto na nga po natin ito at babalik ka rin na lang po natin ito. Saglit na lang. Kapag mabaliktad nyo na yan ay sandaling-sandali na lang po yan maluto. Ayan, takpan lang ulit natin ito ng sobrang bilis. Ayan, maluluto na po ito at napakaganda ng kanyang kinalabasan. So ayan na nga mga kawaray, diba? Talagang maa-addict kang magluto nito dahil napakabilis lutuin at napakaganda ng kinalabasan niya at masarap. At nga pala, optional lang pala kung maglalagay lang kayo ng mantika o yung butter talaga or yung margarine. Mas masarap talaga kasi may linamnam kasi kapag ka-butter ang inilagay natin instead na oil. Ganun lang po talaga siya dahil nga wala po kaming butter dito sa bahay ngayon kaya oil na lang ang inilagay namin. At masasabi ko kung sakaling kayo naman po ang magluto nito instead na oil, maglagay po kayo ng butter. Ganon din po ang sukat. Napakasarap at malinamnam. At vanilla, huwag niyong kakalimutan dahil yun talaga ang isa sa nagpapasarap sa ating donut. So, ito na nga mga kawaray, napakarami po nating nagawa. Doon sa 2 cups lang, ma-amaze ka talagang magluto nitong mini donut. Kaya pala trending na trending po talaga ngayon dahil napakabilis lang lutuin. At kung mayroon lang kayong donut maker nga nito, ay suggest na talagang pwede po talaga itong pagkakitaan. Sa mga magtatanong kung magkano nga ba nabili itong ating donut maker na ito, ay nagkakahalaga lang po ito ng 600 pesos. At ang dahilan nga po kung bakit kung nga talaga napa-order ang ating donut maker ay para po talaga ito sa aking panganay dahil gustong-gusto niya daw talagang magtinda at magkaroon ng sariling pera niya, diba? Kahit bata pa lang ay nag-iisip na kung paano siya kumita. Ayan, business-minded na itong ating anak. At nakikita nyo naman, talaga namang nag-i-enjoy siyang magluto nitong ating mini donut. Diba? Nakaka-amaze din talaga magluto nito dahil napakadali. At kapag marunong ka na talaga magluto or magtimpla ng ating butter talaga, ay mabilis nyo na lang po itong magawa. At dahil hindi sasarap ang ating donut, kung wala tayong sauce. Kaya ito na, isi-share ko sa inyo kung paano ko nga ba ito niluluto. Condensed milk 1 can 300 milliliters. All-purpose flour 1/2 cup. Unahin po natin pagsamahin ang ating all-purpose flour at ang ating condensed milk para hindi po magbuo-buo ang ating all-purpose flour at hindi tayo mahirapang haluin ito. Dahil nga po, kapag hinaluan agad natin ito ng ibang ingredients ay mahihirapan na po tayo unawin o pagsamahin ang ating all-purpose flour. Kaya dapat, ang unahin nating pagsamahin ay ang ating all-purpose flour at ang ating condensed milk. Egg yolk 3 pcs. At naglagay nga po tayo dito ng ating egg yolk. Egg yolk lang po ang inilagay natin dito para lalong sumarap. Evaporated milk 1/2 cup. Mas masarap din po kapag maglagay pa tayo dito ng ating evaporated milk, mas lalong malinamnam. At nga, pagsamahin nga lang po natin ito at once na okay na at napagsama na natin ito ng mabuti, ay isa lang na po natin ito sa mahinang apoy lang. Huwag nating palalakasan ang ating apoy dahil mabibigla po ang pagluto nito ay titigas at mamumuo ang ating sauce. Kaya naman kapag kayo ay magluto ng ating sauce, ay dahan-dahan lang po ang apoy at palagi nyo po itong hinahalo-halo at huwag nyo pong iiwan dahil mahirap na po ito kapag mamuo na po itong ating sauce. So ganyan lang po. Kung sakaling mamuo nga po ay salain nyo po ito. At ito na nga, paghahatiin po natin ito sa 3. So napansin nyo na wala na tayong ibang ginamit dito. Yun lang po ang ating sauce. Paghahatiin lang po natin ito sa 3 dahil 3 po ang flavor na ilalagay natin. Diba nga, napakadali lang lutuin ang ating sauce para sa ating mini donut. Walang kahirap-hirap. At eto nga, ang ginawa natin dito ay pinaghati nga natin sa 3. At ang unang flavor na ilalagay ko dito ay ubi flavor. Dito ay naglagay po ako ng 1 teaspoon para dark or mas ma-enhance ang lasa ng ating ubi flavor. So ganyan lang, napakadali lang. Haluin lang natin ito ng mabuti. And then ito ang talagang napakamura lang. Hindi tayo gumamit tayo dito ng chocolate dahil ang nilagay lang natin dito ay Milo. Masarap siya mga kawaray kapag kahit Milo lang yan ay masarap na. Kung low budget kayo, Milo na lang po ang ilagay nyo instead na magtunaw pa kayo ng chocolate. Pero kung mahal naman ang donut nyo, why not? Maglagay kayo ng mas masarap or magtunaw kayo ng chocolate at yun ang ilagay nyo. Dahil nga sa akin ay mumurahin lang po ito kaya Milo lang. At para mas pasarapin pa ang ating napakasarap na milky ay naglagay din po ako ng
milk powder. Or ang inilagay ko dito ay Bear Brand para mas masarap. Yung powder niya, Bear Brand powder ang inilagay ko dito. The best, ang sarap niya mga kawaray. Kaya naman, ito na. Gayahin nyo na po itong ating napakasarap na ating mga sauce, diba? Napakadali lang lutuin. Alam ko na kayang-kaya nyo po itong gawin. Napakadali lang at nakita nyo naman na step by step ko po itong tinuro sa inyo. At gusto ko na matuto kayo o matutunan nyo kung paano nga ba ako nagluto ng ating sauce. So, ang ginawa natin dito ay naglagay po tayo sa ating mga piping bags para hindi po tayo mahirapan kapag tayo ay mag-drip na dito sa ating mga mini donut. Pero optional lang po ito kung i-drip nyo lang ba or magaganyan lang po kayo. At kung sakaling wala nga kayo mga lagayan pa, yan, sa plastic, ayan, pwede nyo po itong ilagay kung sakaling low budget pa kayo at nagsisimula pa lang kayo talaga. Maraming paraan para makapagluto tayo na itong ating mini donut. Ayan lang po ang ginawa ko. Kung ayaw nyo na ganito, sample lang po ito, example lang. Hindi ko sinabi na ito talaga ang gayahin nyo kung paano ako mag-design. O baka nga mas maganda ka pang mag-design o mas maganda pa kayong mag-design kaysa sa akin. Ito ay sample lang. At kung gusto nyo mas maganda pa o pagandahin pa at attractive sa inyong mga customer, maglagay kayo ng mga pang-design sa ibabaw, yung mga pang-sprinkles nyo para mas makahikayat pa ng inyong mga customer. So mga kawaray, kung gusto nyong hiramin ang aking mga picture na pwede nyong ipang-post sa inyong mga FB na panimula nyo, ay dalawin nyo pong aking Facebook, Hasmin Kabikis. Pwede nyo pong hiramin yun kahit hindi na po kayo magpaalam pa, ay pwede nyo pong hiramin para makatulong po tayo sa mga nanay na nag-iisip kung paano nga ba sila kikita kahit nasa bahay lang. At sana itong aking recipe na ito ay makatulong po ito sa inyo. Thank you po sa inyong lahat. At ito pa, dinip nga po ito ng aking anak dahil gusto niya, mas maganda daw kasi kapag nakadip at makikita talaga ang donut na minsan talaga mas mainam na mayroon din kang kasama sa bahay na nagluluto dahil magbibigay din po siya ng idea kung ano pa at kung paano pa natin pagagandahin ang ating mga ibinibenta. Dahil nga minsan yung aking anak nga ang katuwang ko, kaya nagbibigay din po siya sa akin ng konting idea dahil medyo kapag tayo ay nagpapa-order, naisip natin na ganito, okay na, pero sa iba pa pala ay hindi. Kaya thank you sa aking anak dahil nga minsan ay ginaguide pa din yan. Dapat ako ang nag-guide, siya pa rin ang nagmi-mentor sa akin minsan, diba? So thank you po sa panunood nyo sa aking video ngayon at sana nga po ay makatulong po ito sa inyo. At eto na nga, pasasalamatan po natin ang lahat ng mga nanonood at palagi pong nagko-comment sa ating YouTube channel. Walang sawang pasasalamat po sa inyong lahat na nandyan po kayo na palaging nakasubaybay at nakasuporta sa akin. At sa shoutout ko po kayo, thank you po sa inyong lahat. At ito nga, ipakita ko nga muna sa inyo ang ating mga picture na pwede nyo pong makita sa aking Facebook. Sample lang po ito, marami pa po akong i-upload sa aking Facebook para po mahiram po ito ng mga magluluto. At alam ko na maraming nagme-message na nga sa akin kung po pwedeng hiramin ang aking mga picture. Ayan, welcome po kayo hiramin ang aking mga picture. Mga kawaray, thank you po sa inyong walang sawang suporta sa aking YouTube channel. Thank you sa inyong lahat. At eto na, mag-shoutout na nga tayo sa ating mga subscribers. Alam ko na excited na kayo at sana sa mga gusto pang magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo dito sa aking YouTube channel. Kung sino ang gusto nyong ipa-shoutout, baka sakaling nanonood sa inyo, baka pagtingin niya sa aking channel ay nandoon pala ang pangalan niya, diba? Marami na din po kahit paano ang nanonood sa aking YouTube channel, kaya naman huwag kayong mag-alala at marami na din po ang makakakilala sa inyo. At napakarami ko na sinabi. So eto na mga kawaray, mag-shoutout na muna tayo sa lahat ng ating mga subscribers at mga nag-shoutout po muna natin si Ma'am Lucy De Vera. Ang sabi niya, thank you for sharing. Magkano po ang pagbenta ng isang bilao? Ano kaya itong ating recipe na ito? At i-shoutoutin po natin si Ma'am Nancy Villegas. Thank you po, ang sabi niya. At hindi natin pahuhuling i-shoutout si Ma'am Lani Rofila. Ang sabi niya, yummy salad. Thank you, Ma'am. At napanood niyo po itong ating recipe salad. Sobrang sarap po nito. At i-shoutoutin po natin si Dale Bernal. Ang sabi niya, Ma'am, magkano pong benta niyo sa isang bilao at isang
ilang pieces po yan. Hindi ko maintindihan kung ano. Reply ko na lang po ito sa kanyang comment. At i-shoutout din po natin si Julius Pangan. Ang sabi niya, thank you for sharing. Thank you, Sir Julius, sa panonood nyo. At i-shoutout din po natin si Ma'am Amelie Di Abres. Ang sabi niya, Ma'am, magkano po ang benta sa kutsinta na maliit at yung sa lyanera po? Ano po ang size ng lyanera? Salamat po, gagawa po ako ng ganyan. Yummy po, thank you. Ma'am, itong ating size na ito ay large. At i-shoutout din po natin si Erlinda's Whiskey. Ang sabi niyo, God bless you more, kabayan, taga Balanghiga, Samar ako. Wow, shoutout po sa inyong lahat ng mga taga Balanghiga dyan. Shoutout po sa inyo. Yummy, ang sabi ni user. At i-shoutout din po natin si Isabella, Ma'am Isabelita Carils. Ang sabi niya, Kawasaki Good Hiton, sis. Ang sabi niya siguro, Karasahi Good Hiton. Ayan, shoutout po sa inyo, Ma'am Isabelita. Thank you po sa panunood nyo. At i-shoutout din po natin si Rico Borhal. Rico Borhal, paano po kung walang oven? Marami po sa aking YouTube channel kung paano magluto ng cake na kahit wala kang oven ay pwede kang magluto. At i-shoutout din po natin si Gloria Barita. Ang sabi niyo, wow, ang sarap naman yan, Ate Jazz. At i-shoutout din po natin si Ma'am Vanessa Montiliano. Ang sabi niya, wow, gagayahin naman ako nito. Gagawa naman ako nito. Thank you, Ate Jazz. Thank you po sa walang sawang panonood niyo sa akin. At i-shoutout din po natin si user C. Ang sabi niya, ang cute ng anak mo. I love you. I love Obi Cake. Thank you. At i-shoutout din po natin si Corazon Kulado. Ang sabi niya, wow, ang sarap. At hindi natin pahuhuling i-shoutout si Ma'am Sagayap Terry. Hi, Ma'am Sagayap Terry. Wow, ang sarap naman yan. Vegetable salad. Vegetable salad. At i-shoutout din po natin si Ma'am Florita Idaga. Wow, ang sarap naman. At hindi natin pahuhuling i-shoutout si Rosas. Thank you for sharing your idea, Dam, ang sabi niya. At i-shoutout din po natin. Ito na, i-shoutout din po natin si Ma'am Lily Marmol. Hi, Ma'am Lily Marmol. Shoutout po sa inyo at sa family niyo. Good morning, Caitlin. Kaya pala malusog ka. Healthy food pinapakain sa iyo ni nanay mo, Chas. Nakakatuwa naman. Dagdaga recipe. Thank you, Madiscarding Waray. God bless. At i-shoutout din po natin si Ma'am Teresa Sale. Ang sabi niya, Madiscarding Waray. Saan po ba makakita or makahanap ng iba't ibang kulay ng puto recipe nyo? Dito po. Ayan, hanapin nyo lang po yan. At i-shoutout din po natin si Ma'am Felisa Corino. Ang sabi niya, salamat po. Sana magaya ko ang recipe mo nagawa makapagluto. At i-shoutout din po natin si user J. Thank you din, Ma'am, just another recipe, delicious your share. At i-shoutout din po natin si Angelica Tupas. Ang sabi niya, pwede kaya po sa ibang lalagyan magluto? Yes, ma'am. Pwede po kayong magluto sa ating tab nitong ating sapin-sapin na may latik. Ayan, thank you po sa inyong lahat. Salamat sa panunood, sa walang sawang panunood, pagko-comment nyo sa aking YouTube channel. Thank you and God bless po sa ating lahat, mga kawaray.